Yan. So, last day na natin dito sa Tres Islas. Kasama natin si Lakay. At siguro, isa-sum up lang natin yung experience natin dito sa Tres Islas Hostel. So, kamusta naman Lakay ang stay mo dito sa ating hotel? Sakto lang. Paano sakto? Hindi. Maganda yung ambience. Siyempre malamig. Tapos accommodating yung Receptionist. At yung mga tao always smiling. Tapos may free hot water and cold water. Yan yung pinaka-importante, especially sa morning. Kasi siyempre, tipid na rin yung kapag may mainit na kape or may mainit na tubig. Yung kasi sa ibang napunta nating places, medyo lahat is kailangan mong bayaran, even the water. So yung sa ito yung sa Cebu Mactan Budget Hotel. Although, hindi naman almost, sa Mactan Budget Hotel, sa buong Cebu yata. Parang yun yata yung policy nila. No, dahil kasi yung sa kantin. Hindi, yung experience natin sa hotel, no? Although, yung hotel na in-accommodate natin, ang kagandahan doon, una, private room, at meron kang sariling banyo, CR. Compared dito sa Tres Islas Hostel, no, may common toilet siya, no? I think alam ni Maria kung ano difference. So, ibig sabihin, marami pa rin tayong hindi alam in terms of hotel accommodation. No, na meron talagang pag-hostel, yata, expected na ito ay common CR. Yun lang, no? Ang kagandahan dito sa room natin is spacious, no? So, ibig sabihin, dito malaki-laki. Malaki-laki din. May aircon, tapos komportable din yung higaan. At sa comfort room naman, kahit common siya, nakikita ko lagi yung mga staff na nililinis nila every midnight. Nighttime. Yeah. So, laging malinis yung sinesecure din nilang magiging comfortable yung kung mga maliligo users. ka o kaya kung mag-call of nature, no? So, yun. Isa pa rin maganda rito sa Tres Islas Hostel, no? Napakalakas ng internet connection compared doon sa Cebu Mactan Budget Hotel, no? Pero ang internet connection niya dito, no, may voucher. So ibig sabihin 3 days may voucher ka. Since nagpas tayo ng 3 days, no, nag-renew kami, humingi kami na walang bayad kasama sa accommodation. Feeling ko nga parang mas maganda yung yung ganitong hostel compared sa hotel or motel. Kasi yung even sa nakikita niya madalas tayo nagsasogo hotel. Pag bumabiyahe tayo, doon tayo tumatambay o nagpapahinga, na mas malakas yung internet dito compared dun sa hotel ng Hotel Sogo. At kadalasan pag nasa Sogo is nagde-data tayo. Saka makakakitaan din kayo ng ng mga iba yung kasama sa mga room kapag may common CR. So malaki yung possibilities na magkaroon ka ng new friend or new connections. I-approach mo lang sila. Sa CR ba talaga magkikilala? Siyempre hindi sa labas ba? Actually kasi meron din silang lobby, meron silang parang mga table doon, dining table. So unlike kasi kapag yung room mo is may CR na, so automatic na parang labas-pasok ka lang. Kumbaga. So walang chance na makipag-interact. So at least, so far, ngiti-ngiti, no? I think parang yun lang din ang na-miss natin dito, no? Na hindi tayo masyado nakipag-interact sa ibang mga tao, maliban sa mga receptionist. Dahil nga, pagka lumabas ka ng kwarto, butot lang kami dalawa. So, pag lumabas ka sa kwarto, for sure, lahat ng mga taong tumitira dito, may activity sa labas. Gayon din tayo, no? Mas madalas ba tayo nandito sa loob ng kwarto? Wala. Hindi. Pansin nyo naman sa buong video natin from day 1 up to day 10, ngayon ay day 10, no? Lagi tayong nasa labas. At ngayon lang yata tayo first time na nagkaroon tayo ng vlog sa loob ng kwarto. So mapapansin nyo, may mga drawing siya, no? Maganda siya, ang kwartong ito. Pero bukod pa sa malakas ang internet connection, so far, yung flow ng water, halimbawa maliligo ka, no, is may panahon na mahina at every morning panahon na malakas, no? Every morning mahina. Kasi parang feeling ko deep well yata to. Deep well yata yung tubig, no? Saka yung electricity. Mamaya muna sa electricity. Yung tubig is medyo maalat. So deep well nga,
gawa nga na ang Siquijor, hindi pala Siquijor, ang Siargao ay nasa isla at napapalibutan ng dagat. So it's nice Ang sana. Siargao ay isang isla. Oh, isang isla. So it's nice sana na ang buong Pilipinas ay gumamit din ng ganitong tubig na parang, I don't know, recycled water or whatever, na kung sakaling ubos na yung dam dyan sa Luzon, no, gamitin natin ang tubig dagat, i-cure natin to para ito yung i-supply natin. At para Sure. sana bumaba. Oo. Kasi ganun din ginawa ng sa Saudi, maalat din yung tubig Mas doon. pwede ba siya mainom? Parang Oo, pwede siyang inumin din. Pwede din siyang mainom kung kinikure din. Kasi sa Saudi, wala silang dam doon, wala silang dagat. Pero ang layo ng pinagkukunan nila ng tubig at sa Gulf sila kumukuha. Kaya ang tubig doon parang solid water. Meron kasing soft water at solid water. Yun yung pagkakaalala ko sa maraming klaseng tubig. So dito sa Siargao, no, parang solid water yata siya na galing sa dagat or I don't know, no. Ibang pang klase. Tapos isa pang problema na napansin namin na every now and then parang humihina, nagpa-fluctuate yung kuryente dito. Actually, sabi nung nakainan namin kagabi sa Bingwit, no, kusina de Siargao, halos isang buwan na daw nagkakaganitong problema sa buong isla ng Siargao na nagpa-fluctuate. Pero I believe, kasi nung naalala ko nung unang panahon, nung bata pa ako, I think mga 1980s, ganyan, 80s, is wala pang kuryente talaga ang Siargao, no? So, dinidistribute lang siya tuwing gabi, pero pag umaga wala. But now, napakaganda dahil kasi 24 hours nang may kuryente. Yun nga lang, nagkakaroon ng fluctuation, no? Ganyan din, meron na rin service ng telepono at saka internet. Ang problema lang dito, no, malakas na signal ng cellular phone network, no, ay ang Globe at Smart. Pero pagdating ng dito SIM, wala siya. So, nakakalungkot dahil kasi ang laki ng load natin sa dito, pero hindi namin lang gamit. Dito sa Siargao, ang dito SIM. pero sa internet, mas mabilis ang Smart Smart. compare sa Globe. No. Internet kasi Even dahil kasi Globe ang connection ko, I think dalawa sila. yung isa kasi yung ginamit natin is yung nag-hotspot is Smart siya. Actually, that is talk and text. Oo. So, ang talk and text kasi is bahagi siya ng Smart. Ang Touch Mobile or TM ay bahagi ng Globe. Supposedly, malakas si Globe, tapos si si Touch Mobile ay mahina. Kasi ang SIM card nila ay ang tagal TM. Touch Mobile. So, medyo hindi, nasayang yung kanyang binayad sa Touch Mobile. Gawa nga na hindi siya gumagana, So, nakiki-hotspot siya sa talk and text. So, job well done para sa Globe and Smart. Pero although Globe, paayos din natin sana yung Touch Mobile dahil kasi nga may unsatisfaction experience siya in terms of making connections. Isa pa, no, sa pagkain dito sa General Luna, we expect na talagang classy siya, expensive. Gawa nga lang, ito ay parang tourism site, no? Pagdating naman sa Esperanza, wala akong problemahin sa pagkain doon. Gawa nga, nakikikain lang tayo dahil andun ang mga kamag-anak natin. Pero kung ikaw ay gagastos, no, even yung mga maliliit na, siguro ang hanapin nating kainan is huwag tayo maging arte, yung karinderiya na nasa bahay, yung gawa ng lokal. At least nakamura tayo doon, no? Medyo mura-mura ang mga mabibilan mo. Pero yung mga kainan, mga restaurant na sabihin natin karinderiya na rin talaga for business, expect nyo po na medyo mahal. Katulad nung kinainan natin kagabi, no? Pero honestly, nakamagkano lang tayo? 600 yata or 800. So 800 pesos. Pero kung nandun tayo sa Bulacan, yung 800 pesos, siguro mga 3 araw natin yon, no? Na budget. Ano pa ang mga napansin mo, Lakay? Yun, about sa parang mga activities. So, ang Siargao ay meron siyang nighttime and
morning activity. So, ibig sabihin, Nightlife and daylight. Night and day life. Yan. So, kapag once na gusto mo more on nature, so, pwede mo siyang gawin morning. No? Kasi marami din mga magagandang spots na pwede kang mag-vlog or mag-pictures. Yan. And then, for the night time naman, so, marami pa rin activities na pwede kang magawa. Ayun, mga concert, mga jamming, mga disco or sayawan. So, may mga live band sa GL or sa General Luna. Lalo na sa may crowd na yung area. So, sabi nila, nag-open ang mga bar every 5 p.m. onwards. Yan. So, yung mga mahilig mag-party-party, mga party-goer, so, automatic, syempre, buhay ang mundo. At saka yung isa pang kagandahan dito sa Siargao, lalo na sa General Luna, kung ikaw ay mayroong online job, no, or nagbi-virtual assistant or whatever it is your work, dalhin nyo ang inyong laptop at mag-book kayo ng accommodation sa mga hotel dito dahil malakas yung internet naman. At nakikita ko na parang may mga nagpo-computer, nagla-laptop at nagtatrabaho din on their free time. At hawak nila yung oras nila. So, umaga, so gala-gala sila, swimming, tapos merong ilang oras sila sa gabi na magtatrabaho. No? Kaya parang pwede rin kayo mag-stay dito for long. No? It's not only staycation, kumbaga parang mag-residency din kayo dito na magkukontinuous pa rin ang trabaho nyo. At the same time, no, pag kayo nagpunta rito, natutulungan niyo yung mga lokal, napapaunlad niyo yung ekonomiya ng Siargao, no? At the same time, is nag-i-enjoy pa rin kayo. So, yun yung mahalaga na nakita ko. At isa pa, siguro yung in terms of mga indigenous, mga katutubo, no? So, ako kasi nagdududa, parang nagtataka ako sa kultura ng Siargao na yung mga minamarket nila, katulad ng surfing and everything, pati mga estatwa, is naghahanap kasi ako ng parang local na images, na imagery na galing dito sa Siargao. Maliban na lang sa pinakita kanila na Siargao, yun lang. No? Pero yung mga sculptures, meron mga mask, parang Polynesian, no? Pacific Islander ang dating. Isipin mo, Sumuana, or whatever, no? Mga Hawaiian, or yung mga ganung bagay. So, yun lang ang nakakalungkot na parang nawawala yung identity nila is surfer. Pero, parang, to be honest, hindi ko alam ang history. Dahil kasi sinearch natin din sa Google, sa Wikipedia, konti lang yung mga informations about Siargao. At most likely is naging modern na ang mga information na ibinibigay. At andun nabanggit niya si Pangulong Noynoy Aquino, former President Noynoy Aquino, na parang siya yung nagpalakas nito. Ganyan din si Gloria Macapagal Arroyo. But yung ancient past, no, is kukonti lang information. So, ang ginawa natin, no, parang nakita natin na yung Siargao is parang, ang Siargao ay nagmula sa isang uri or breed ng mangrove na parang Argao, no? So, naisip ko tuloy, nag-meditate ako lakay, na parang, kasi di ba yung mangrove is nabubuhay sa seabed, kumbaga yung lupa sa dagat. So, parang dumami ang mga mangrove, at ito yung sa meditation ko, yun ang bumuo ng buong isla ng Siargao. Parang naiangat niya. Parang iningat niya yung lupa mula sa karagatan, at naging Siargao nga, no? So, yun yung sa meditation ko. I don't know kung meron din nagsasabing ganong kwento. Hindi tayo kasi nakitutunta kasi sa akin dati, ang naririnig ko na madalas, siyempre sa field or sa industry ng mga spiritual healer, yung PBMA nga is Surigao. Which is, akala ko ang Surigao at ang Siargao ay iisa. So, yung pala, magkaiba sila ng island. Kumbaga, yung Surigao del Norte, siya yung main island. Tapos, yung pinagmulan ng PBMA, yun yung Dinagat Island. Ibig sabihin ng Dinagat is sea people, no?
At doon, ngayon, hiwalay ng probinsya ang Dinagat Island at ang Surigao del Norte. So, ibig sabihin, naging independent province na sila, no? At napakaganda rin naman ang Dinagat Island kasi may kamag-anak din kami doon. Yun yung Tag-Abaca sa Tag-Abaca. At ang naririnig ko doon, meron din mga pulahan doon o yung pulang araw o mga ilaga. So, alam natin na parang merong conflict yata ang ilaga at PBMA, but pareho din silang mga ilaga kasi alam ko mga warrior yon, pero ang PBMA nag-focus yata sila sa on healing, no? On healing. Dito naman sa Siargao, parang I dream of Siargao na sana is maging independent province din sila, separate sa Surigao del Norte, para mas matulungan nila ang ekonomiya ng buong Siargao. Although meron daw 9 municipalities, 9 or 10 municipalities yata ang Siargao, no? Pero ang nakikita kong mga business sector or business municipality is yung Dapa at saka itong what do you call this? General Luna. Hindi ko lang alam sa iba pang provinces. So, yung concern nga natin, parang nagiging concern ko, paano mapapalakas ang ekonomiya ng bawat bayan o lungsod o municipality within this. Kasi parang ang nagiging malakas na kumita is itong Siargao, itong General Luna, in terms of tourism. Pero in terms of trade and industry naman, is yung yung Dapa. And the rest, the other, katulad ng Del Carmen, no? Meron din tourism sector sa Del Carmen, alam ko. Pero may mga barangay na agricultural at iba naman ay fishing. So parang katulad ng unang dating natin, pagdating natin ng Esperanza, nakita ko may 5 buwig ng saging na saba. Inani ang tatay ko, tapos pinoproblema nila, sinusubukan niyang ibenta sa ay hindi nabebenta. So, pag hindi daw nabenta, ang ginagawa nila, pagkain na lang sa baboy, pambahog. So, yun pa, di ba? So, meron din lang sila mga livestock na baboy, manok, kalabaw, na gumagastos din sila para sa mga feeds. Pero kainaman, kung merong mga ani na hindi na ibebenta, na ipapakain nila sa kanilang mga alaga. At nung bumalik tayo kahapon, parang good news, no? Sabi ng tatay ko, na ibenta daw niya yung mga saging or nasaba sa mga bangkero. So, sa mga manlalaot daw. Na, I'm glad na naibenta niya, at least merong pera, no? Pero hindi, sa tingin ko, ang sabi ng tatay, hindi naman daw siya masyadong kailangan ng pera, kasi yung pera nagagamit lang pambayad ng mga bills sa kuryente, sa tubig. Meron ba? Ganun. Sa tubig, sa kuryente, at saka pagpapaaral kay Luis. So, ito yung mga napunan natin dito sa Siargao. Meron ka pang sasabihin lang? Nakalimutan ko siya. Nakalimutan mo. Alalahanin mo, pwede ka pala magsalita. Paalam na tayo. Paalam na tayo. Gusto nang malis nila kay. So, ito na. Ito na yung last video namin dito sa Tres Islas Hotel. At pag in-off ko na to, babiyahe na kami papuntang General Luna, then General Luna to Dapa, and Dapa to Esperanza. So hanggang mamaya na lang, bye! Ito na talaga, tayo paalis na at pabalik na tayo ng Maynila. Pero bago bumalik ng Maynila, ay pupunta muna tayo sa Barangay Esperanza at manginginain ang huling pagkakataon kasama ang aking tatay. And this time, dapat maalala ko, magkaroon kami ng video kasama ang tatay ko or picture man lang at si Luis. So tara, alis na tayo, uwi na tayo ng Bulacan. Ito, wala dito sa Islas ko. Ikaw si Kuya Mark, no? Mark Sol, na naglalatod din. At nakuha natin ito so, ihatid niya tayo ng Barangay Esperanza sa Del Carmen.
sa Maasin Mountain View Coconut Plantation. Maraming salamat kay Kuya Mark Alvin Saul na dinaan tayo sa Barangay Maasin upang makita natin ang mountain view. Makikita ninyo ay yung bahay na tinitira ni tatay ngayon dito sa Barangay Esperanza del Carmen, Siargao Island, Surigao del Norte. Mula sa Siargao Circumferential Road ay papasok kayo sa eskinitang ito at sa bahay na to ay makikita nyo ang bahay ni tatay at ni Auntie Aining. So pasok tayo. So katatapos lang namin mananghalian, ayan si tatay nakatalikod. Tay harap ka nga. Say hi kay Joanne at saka kay ano. Ayan, teka lang, madilim, hindi makita si tatay. O yan, ang tatay mo. Yan, o diba, gwapo. O tapos ito yung kinain namin, nagluto. O wala na, tinago. Ang masarap na pagkain, ito. At saka ito yung inulam ko. Tapos nagluto sa Auntie Aning ng ang tawag dyan? Paksiw. At ito lang din kinain ko. So talagang diet. Maniwala kayo sa hindi, ito lang kinain ko. At saka ito. Yan. So ayan si tatay. Mamaya muna. So lilibot tayo sa bahay nila Auntie. Doon lang sa libot. Gusto kong ipakita yung alaga ni tatay. Malaki ang cute. Kamukha ko. So kamukha ko yung alaga ni tatay. So ito yung alaga ni tatay. Ayan, 'di ba? Jo, parang ikaw yata to eh. Inahin to eh, oh. Ang laki. So meron pang isa. Ay, hindi pala isa. So ito muna. Diba? At isa. Hello. Kasi buhay nila tatay dito sa Siargao. Pero ang isa pang nakaka-amaze dito sa bahay nila tatay, no, ay malapit sila sa port or pantalan ng barko. Although hindi siya transport vehicle, pero may mga bangka dito. Lakay, sama ka? Ayon naman sa kwentong bayan, no, actually kinuwento sa akin ni Auntie Aning na nung nakaraang taon daw sa pantalang ito ay may dumadaong na buaya, mag-asawang buaya. So ang nangyari is parang napatay nila yung buaya at may mga taga DNR na nag-imbestiga sa lugar na ito dahil bawal daw talagang patayin ang mga buaya. Ang ginawa sa pagpatay ay nilason, no? So nakita nila na nakabulagta na lang daw yung mga buaya dito. At ang reason ng pagkabulagta, yun nga, is nalason. And supposedly, the reason why na nilason is gawa nga na parang dumadaong sila pumupunta ng bahay-bahay at kinakain yung mga alaga nilang hayop, katulad ng baboy, no? Kaya gumawa ng aksyon. Kaya nga lang, bawal daw talaga ng pamahalaan natin na patayin ang mga buhaya. So, ang nangyari, ayun nga, naimbestigahan, even yung DENR Cebu ang nag-imbestiga dito at hindi ko na alam kung ano pang sumunod na pangyayari. Mula noon, wala nang buaya daw na nagpupunta sa lugar na ito. Dagat. Ay parang nakikita ko rin yung NFC yan. So parang license talaga siya.
Service yun, te? Sige. Saan kayo galing po yan? Dito kayo dumaan. Sa San Benito. Umaabot kayo ng General Luna? Hindi. Parang connecting flight, no? Pwede. Bali may bayad pagpapangatid doon. O sa inyong bangka? Kala ko may biyahe talaga. Private. Pero usually itong bangka na yan is pang isda or pang travel talaga? Pang isda lang. Magkano ngayon ang bangkang ganyan? Ito, 40,000. May mga gumagawa o mabibilan ng ganyan talaga na? Saang lugar? Maribook. Del Carmen pa rin o tama. San Benito na. pero yung barangay namin, isla kami yan. Isla siya. Sa lahat ng barangay ng San Benito, yung barangay namin, separate. Separate. May mga ano din doon, parang mga beach, mga surfing. Ilang minutes yung biyahe? Siguro mga kalahating oras. Kalating oras din. Gusto sumakay sila sa kayo, Del Carmen. Del Carmen. Oo. Maraming tourism doon na Tourism. bangko. Kayo doon magbenta ng bangko. Marenta. Kasi sa Google Maps, nakikita ito na Port of Esperanza. So, pagka, ano ang mga usual activity natin dito sa Port of Esperanza? Daungan lang. Ha? Daungan lang talaga. Mga activity talaga sa Del Carmen lungsod. Sa proper. At saka sa San Benito. Sa San Benito din, mayroon din. Tourism doon. Pero dito sa Esperanza, meron bang parang surfing or whatever? Wala. So, ito lang talaga siya. Doon sa amin, mayroon groups. Mangroves. So, parang pwedeng eco park siya. Parang ganun. Activity dito, gusto mo magpakain ng buhaya. Hindi, kung gusto niya magpalabas ng buhaya, mag ano siya, tawag dito, mag sunbathing dyan. Tapos, pero gusto mong dayuhin ng turista to. Ito. Tingin nyo. Uubusin ka dito ng ng lamok. Galing ng alas 4. So maganda-ganda pa talaga sa San Benito, no? Kasi ito yung daan ng pakinsan. Yung sa araw. Kaya nga, no? Hindi, yung Del Pilar. Pero susunod siguro. Sabi ng tricycle driver, Ano? hanggang dyan lang. Abot pala ng target. Pero GL, General Luna. Oo. Nag-tricycle lang. Tuk-tuk. Actually, dyan ako, yung tatay ko dyan nakatira. Kumon. Kay Lando. Oo. Hindi namin na-explore yung dito kami. Tatay ko lang. Ngayon, hindi ko alam. Kaya nagtatanong ako kung anong pwedeng mangyari dyan. Ayan. Dito, Carmen, mangrove talaga. Mangrove. Sa Google Map. Yun nga nakita ko to na ano, parang dito ako pinunta ng saan banda? Siguro safe dito yung buhaya. Pagdating sa Maynila, iba na yung buhaya sa Maynila. Mawawalan ka ng pera. Buhaya sa Maynila nandun sa highway. Tama. Sa ilalim ng tulay. Siguro dito, at least mahihain yung buhaya dito eh. Ayan, mga kalahi, ito yung ating mangrove area at sana magawa ng Barangay Esperanza ng paraan na mapaganda pa ang Esperanza dahil kasi sabi nga ni Kuya sa madami sa GL eh, beach lang. Pero siguro dito yung fishing ang kailangan magkaroon ng activity parang dahil kasi diba
circumferential road. Pero dito, maraming mangingisda, fisherman. Dahil kasi sa Luzon, meron silang tinatawag na farm tourism na mag-invite sila ng foreigner na magtanim ng mga palay. Siguro dito pwedeng gawin is magturo paano mangisda, paano magbangka. Yung papalo San Benito, may bus, walang nag-offer lang. Bira lang. Siguro si Kuya lang yata nakakaalam. Yun. Oras natin ay 2:30 ng hapon at nandito na tayo sa loob ng Siargao Domestic Airport. At pagdating natin dito, actually, sinundo tayo ni Kuya Richie at inatin niya tayo dito sa Siargao Domestic Airport. At pagdating naman dito sa Domestic Airport, ay sinalubong tayo ni Daday Rose. Yun nga, inahanap ko yung kanyang asawa na si Kuya Marlon. But unfortunately, day off siya, kaya nandito siya lang mag-isa. Siguro next time, makikilala din natin yung asawa ni Daday Rose. Pero ngayon, parang sinasabi ni Daday, susunduin niya yung kanyang anak para makita ko naman. Actually, hindi ko nakilala kung sino ang mga pinsan ko, sino ang mga pamangkin ko. And I had no time para makilala sila. At ngayon, sana ay makita ko pa rin sila. Akala ko ay isipin ko na yung pamangkin ko na si Tio na bunsong anak ni Daday Rose. Magkakaroon sila kayo at halos lahat ay hindi sila sa kanilang pakukuha. So ilang saglit na lang ay maglilipat na tayo. So kakain na lang muna. Bye! Lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don with slip vest over the head, take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. The cabin is pressurized. Should there be a rapid change in cabin pressure, oxygen masks are available on selected panels with an indicator. When this happens, insert a sharp object into the pinhole. Immediately grab the mask, pull it towards you, put it over your nose and mouth, and breathe normally. Cabin crew shall assist in the administration of oxygen after a decompression. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind you. In any eventuality, guests must leave their bags and immediately proceed to the usable exits. There are also fire extinguishers. Tapos na talaga ang bakasyon at ang plano namin ay umaandar na at ilang saglit na lang ay nalipat na kami. Sa ilang sandali na lang ay makakarating na tayo ng Maynila at lalapag na ang ating lugar sa Bata. Mas nasa Maynila tayo, makinang pa rin ang ating mga loob. Tulad kung paano pumunta tayo ng Siargao, nasabakay tayo ng bus, dumating tayo dito sa Maynila. Ano ba ginagawa ko? Dumating tayo sa Maynila na bus tayo. Anong papakita ko? Yun lang pala.
madali lang pala yun. So, arrival na tayo, bababa ka agad. Bye! See you sa Bulacan. Dito na tayo sa Maynila at bumaba tayo sa Terminal 4 ng Naiya, Domestic ano ba talaga? Manila Domestic Airport at Terminal 4. Ngayon, dahil kasi hindi ako nakapagdas ng higi, saging-saging at kamoting kahoy lang ginawa ko sa ginamas. Kaya diretso kami dito sa Jollibee. Sarap namin, gutom talaga ako. Kaya ngayon, kakain tayo ng maayos. Nakasakay na kami ng Grab. Malinaw ba? Diba? Nagmamantika. So, maitim pa rin tayo. No? Pero, nakasakay na tayo ng Grab at from Terminal 4, punta na tayo ng bahay natin sa Bulacan. Oras natin ay 10:17 ng gabi at dito magtatapos ang ating paglalakbay dahil nakapili na tayo dito sa dambana ng Bagyang Agama. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, mabuhay, mayari na, pag-asatin. Bye!